Usap-usapan po ngayon ang posibilidad na tanggalin ni US President Donald Trump itong si Ginoong Jerome Powell, ang kasalukuyang Federal Reserve Chairman. At ito ang nakakagulat. Pagkalabas pa lang ng balitang ito, agad tumalon ang presyo ni Bitcoin mula po sa $118,000 paakyat ng $119,000. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng mas malalim kung ano nga ba ang mangyayari kay Bitcoin kapag sinipa ni Pangulong Trump itong si Ginoong Powell. Ano po ang epekto nito sa interest rates, sa stable coins, sa altcoins tulad ni Ethereum at Solana, at higit po sa lahat ay sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit gusto ni Pangulong Trump na tanggalin itong si Ginoong Jerome Powell. Ayon po sa mga ulat, matagal nang hindi magkasundo si Pangulong Trump at si Ginoong Powell, lalo na pagdating sa interest rates. Gusto po ni Pangulong Trump na ibaba ang interest rates para lumakas ang ekonomiya na makakatulong sa kanya politically. Pero si Ginoong Powell naman ay mas pinipiling panatilihin ang mas mataas na interest rate para makontrol ang inflation. Ang trabaho po ni Ginoong Powell bilang Fed Chairman ay balansehin ang employment at saka inflation, hindi para sumunod lang sa politika. Gusto rin niyang panatilihin ang pagiging independent ng Federal Reserve. Kasi kapag nawala ang tiwala ng mga investors sa independence ng Fed, posibleng hindi na sila bumili ng US Treasury bonds na isang malaking problema, lalo't may utang na $30 trillion ang Amerika. Ngayon ano po ang epekto nito kay Bitcoin kapag sinipa si Ginoong Powell? Pag natanggal si Ginoong Powell ay malaki po ang posibilidad na pumili si Pangulong Trump ng bagong Fed Chairman na susunod sa gusto niyang rate cuts. At kapag bumaba ang interest rates, mas maraming pera po ang umiikot. Mas madali ang umutang, mag-invest at gumastos. Kapag mas marami po ang dollar sa sirkulasyon, humihina po ang halaga nito. At kapag humina po ang dollar, kalimitan ay tumataas si Bitcoin. Kaya nga paglabas pa lang ng balita na pwedeng matanggal si Ginoong Powell, agad tumaas si Bitcoin ng halos $1,000. Ibig sabihin ay ramdam agad ng market ang epekto ng political tension sa crypto. Ngayon ay mas titibay ba talaga si Bitcoin kapag nawala si Ginoong Powell? Kapag natanggal si Ginoong Powell at ipasok ni Pangulong Trump ang isang Fed Chairman na pro-crypto o mas bukas sa paggamit ng digital assets, maaaring magpatuloy po ang bullish trend ni Bitcoin. Isa pang interesting na nangyayari ngayon, si Bitcoin ay unti-unti nang humihiwalay sa galaw ng stock market, lalo na sa Nasdaq. Dati, kapag bumaba ang tech stock kasama si Bitcoin, pero ngayon, may mga indikasyon na nagkakaroon na siya ng kanyang sariling galaw. Posibleng ang pagtanggal kay Ginoong Powell ang maging turning point kung saan si Bitcoin ay tuluyan ng makilala bilang digital gold at hindi lang tech asset. Paano naman ang epekto nito sa stable coins tulad ng USDT at saka USDC? Ang hindi alam ng karamihan, ang halaga ng mga stable coins tulad ni USDT at USDC ay nakadepende po sa US Treasury bonds. Kung mawalan ng tiwala ang mga tao sa Federal Reserve at bumaba ang presyo ng bonds, posible ring bumaba ang value ng mga stable coins. Kapag nangyari ito, ay
magpapanik po ang maraming tao na nag-hold ng USDT at saka USDC. Marami po ang magbebenta, magre-redeem at babagsak ang market. Apektado rin po ang buong DeFi ecosystem dahil karamihan po ng smart contracts ay nakabase sa stablecoins. Ngayon ay posible bang mag-shift ang global finance mula sa USD papunta kay Bitcoin? Kapag nagkaroon po ng krisis sa Federal Reserve at humina ang tiwala ng buong mundo sa US dollar, maraming bansa at kumpanya ang maaaring lumipat sa iba pang options tulad po ng digital yuan ng China o euro-backed stablecoins. Pero dahil po sa regulasyon at kontrol mula sa mga gobyerno, posibleng mas pumili ang mga tao na sumandal kay Bitcoin na decentralized. Ito ang rason kung bakit sinasabi ng ilan na kapag sinipa ni Pangulong Trump si Ginoong Powell, ito na ang simula ng bagong era ni Bitcoin, kung saan siya ay hindi lang asset kundi global alternative na fiat currencies. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa mga altcoins tulad ni Ethereum at Solana? Kapag umangat po si Bitcoin, kalimitan ay sumusunod ang mga altcoin. Kapag naging bullish po ang market, posibleng tumaas din ang presyo ni Ethereum, Solana, Avalanche at iba pang mga malalaking projects. Pero kung magkaroon po ng gulo sa stablecoins, maraming altcoins at DeFi tokens ang babagsak, lalo na yung heavily dependent sa USDT at saka USDC. Kaya habang si Bitcoin ay posibleng tumibay, hindi lahat ng crypto ay ligtas. Kailangang maging maingat po sa pagpili ng altcoins na solid ang fundamentals at hindi nakadepende po sa stablecoins para sa liquidity. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas ay may dalawang bagay tayong dapat bantayan. Una, kapag tumaas po si Bitcoin, makikinabang tayo kung maaga po tayong nakabili. Pwedeng dumami po ang trading opportunities at kita. Pero pangalawa, dapat tayong maging alerto sa mga posibleng panic na mangyayari sa stablecoins. Marami pong Pinoy traders ang nakahold ng USDT or USDC. Kapag bumagsak po ang value ng mga ito, posibleng maipit po ang funds natin. Mas mainam po na i-diversify ang ating portfolio at wag lang umasa sa mga stable coins. Maghanda rin tayo para sa anumang bigla ang galaw ng market. Lalo na't madalas na volatile kapag may political issue sa US. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang balitang ito ay isang wake-up call. Pinapakita nito kung gaano po kalaki ang epekto ng politika sa crypto. Hindi lang basta presyo ang nababago, kundi pati ang tiwala ng mga investors, ang galaw ng buong market, at ang kinabukasan ng decentralization. Kung sakaling matuloy po ang pagtanggal kay Ginoong Powell, ito ay maaring maging watershed moment para kay Bitcoin, kung saan siya ay lalong titibay bilang alternative sa traditional financial system. Pero tandaan po natin, kahit bullish po ang future ni Bitcoin, hindi pa rin po ito guaranteed. Mahalaga pa rin po ang tamang research, risk management, at paghahanda bilang isang responsible na crypto investor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.